Sa taong 1542, sa Hakwan Pass, isang grupo ng mga bata ang nakabitin patiwarik sa ibabaw ng nagliliyab na apoy. Ang init ay hindi na nila matiis, masyadong matindi ito para sa ilan, na bumigay na ang katawan bago pa man tuluyang lamunin ng apoy. Sa isang tabi, ay isang pangkat ng mga lalaki ang nanunood ng walang emosyon. Isa sa kanila ang nagbigay ng ulat na ang numero 6 ay pumanaw na, at iniutos na itapon ang kanyang bangkay. Isa pang lalaki ang mapanlibak na tumawa, tinawag na walang silbi ang pangkat ng mga bata ngayong taon, at kinutya ang kanilang kakulangan sa talento. Di nagtagal, ang kanilang pansin ay lumipat sa isang batang nanatiling kalmado, kahit na sinasakmal na ng apoy ang kanyang katawan. Siya lamang ang nakatiis sa matinding pagsubok. Tinukoy nila siya bilang numero 8. Isang lalaki ang napansin na siya lang ang nakaligtas at napahanga sa kanyang likas na kakayahan sa apoy. Nagbago ang eksena, sa isang sagupaan, ang parehong batang ito ay nakipaglaban sa iba pa. Nang matapos ang laban, ay siya na lamang ang natitirang nakatayo. Sa gilid, ilang lalaki ang napahanga sa nasaksihan. Isa sa kanila ang umamin, na sa kabila ng kanyang murang edad, ang bata ay ganap ng namaster ang lahat ng sining ng Fuma Ninja. Isang nakatatanda ang nagpahayag ng isang tadhana, na ang batang ito ang susunod na magiging pinuno. Sa taong 1546, sa gabi ng labanan sa Kawagow, ang lupa ay natakpan ng bangkay sa isang digmaan na nabalot ng dugo. Matagal na panahon na, ay mayroong mga nilalang na gumagalaw sa kadiliman. Mga nilalang na isinilang bilang mga henyo, hinubog sa walang awang pagsasanay sa sining ng pagpatay. Tinatawag silang kusa, o sa iba pang pangalan, rapa. Sa di malamang lugar, isang ibon ang tahimik na nagmamasid. Sa harapan ng isang nakatatanda, ay 3 ninja ang nakaupo. Pinuri sila nito sa kanilang matagumpay na pag-atake. Ang matandang ito ay si Hojo Genan. Ipinahayag niya na ang kanyang Panginoon ay nasiyahan sa kanilang tagumpay at magbibigay ng gantimpala sa pangkat ng Fuma Ninja. Maliban sa iba, ay itinuon niya ang kanyang atensyon sa isang ninja. Tahimik itong tumangala at sumagot ng pagsang-ayon. Siya ang ikalima, si Fumako Taro, ang batang minsang nakaligtas sa apoy, na ngayoy isang bihasang mamamatay tao na. Matapos silang paalisan, ay lumitaw ang isang ninja na nakabitin mula sa kisame. Binalaan niya si Genan na huwag masyadong magtiwala sa kanila, sapagkat ang Fuma ay naiiba sa ibang ninja, sila ay di pangkaraniwang mga nilalang na dumaan sa malupit na pagsasanay. Ang digmaan ay hindi higit sa isang tambak ng mga katawan, walang awa, at napuno ng mapamuksang ninjutsu ng Fuma na mas mataas pa sa karaniwang sining pandigma. Subalit tumawa lamang si Genan. Wala raw dapat ipag-alala, sapagkat ang Fuma, sa kabila ng kanilang kakayahan, ay sumusunod lamang sa isang di matitinag na batas, ganap na katapatan sa Hojo clan. Ang sinumang sumuway dito ay mamamatay. Sa kanyang pananaw, sila ay mga nilalang na inalipin ng kanilang sariling batas, mga kawawang nilalang, at dahil dito, ay sila ang perpektong kasangkapang pampatay. Sa taong 1579, sa labanan sa Kisegawa, isang general ang nakasakay sa kanyang kabayo, sumisigaw sa kanyang mga tauhan na putulin ang ulo ng kalabang general at ipakita ang kanilang kagitingan. Ngunit biglang napahinto ang kanyang pangkat nang makita nilang may isang bata na nakatayo sa kanilang daraanan. Hindi siya makapaniwala na may bata sa digmaan, subalit naglaho ang kanyang pag-aalinlangan at iniutos niyang patayin ang bata. Tahimik na hinubad ng bata ang kanyang maskara, at noon mismo, ang kanyang kapangyarihan ay sumiklab. Sa isang sigaw, fire transformation, at isang napakalakas na pagsabog ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang apoy ay dumaluyong sa ere, pinugot ang ulo ng kabayo, at tinupok ang mga sundalo. Natunaw ang balat mula sa kanilang mga buto habang kumakalat ang naglalagablab na apoy. Sa ilalim ng lupa, ay may mga nilalang na nagmamasid. Ang kanilang mga mukha ay lumitaw mula sa lupa, bago sila biglang tumalon at lumapag sa harapan ng general, at sa isang iglap, ay napuno ng anino ang buong paligid. Ang general ay nanginig sa takot, nakilala niya sila bilang mga kusa. Subalit sa isang iglap, ay lumitaw si Kotaro sa kanyang likuran. Sa isang mabilis na galaw, ay tinaga niya ito, at nawasak ang ulo ng general. Sa itaas, ay isang lawin ang umiikot sa digmaan na puno ng usok. Tumangala si Kotaro, malalim ang iniisip, ang pagpatay ang kanyang buhay. Pumatay siya upang mabuhay, at patuloy siyang papatay. Sa taong 1613, ang matandang mandirigma, si Kotaro, na ngayoy 80 taong gulang na,
ay inilalakad sa isang nayon, nakagapos ang kamay. Ang minsang kinatatakutang ninja ay ngayon isang matandang lalaki na, at pinapahiya sa harap ng bayan. Nagbulungan ang mga tao, hindi sila makapaniwala sa presensya at laki ni Kotaro. Hindi nila mapigil ang tawagin siya bilang isang halimaw, isang demonyo. Sa taong ito, si Fuma Kotaro ay nahuli ng Edo Shogun. Matagal nang bumagsak ang Hojo clan, na tinalo ni Toyotomi Hideyoshi sa pagsalakay sa Oda War. Wala nang natitirang kanlungan o pamana para kay Kotaro. Isang lalaki ang lumapit, at tinanong kung mayroon siyang huling salita. Ngunit nanatiling tahimik si Kotaro, tinanggap niya na ang kanyang wakas. Ang lalaki ay tumawa, hindi siya makapaniwala na kahit ang isang alamat katulad ni Kotaro, ay natalo dahil sa madaming bilang ng kaaway. Subalit nang tumingin si Kotaro sa kanya, siya ay natigilan at napuno ng di maipaliwanag na takot, na ikinatuwa naman ni Kotaro. Sa kanyang huling sandali, napatanong siya sa kanyang sarili, bakit ako nabuhay ng ganito katagal? Bakit hindi ko kailanman kinatakutan ang kamatayan? Hindi niya maintindihan kung bakit. Master Kite, buhay ka pa ba? Papanoodin mo ba ako hanggang sa dulo? Simula pagkabata, ay hinangad niya ang kalayaan. Isang pangarap na hindi niya matamo kahit sa kanyang katandaan, hanggang sa kanyang huling hininga. Di nagtagal ay bumagsak ang espada, at nalaglag ang kanyang ulo. Subalit ang kanyang mata ay puno ng pagkagulat, sapagkat sa harapan niya, ay isang pulang daliri ang lumitaw, nakaturo sa kanya. Isang mahiwagang kamay ang nasa harapan niya. Isang tinig ang nagsabing pinipili siya nito. Isang madilim na lagusan ang bumukas, at isang naglalagablab na apoy ang lumitaw. Ito ay nagsabi, na siya ang nakakakita sa katotohanan ng mundo. Mabubuhay kang muli, saad nito. At sa isang iglap, ay minulat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay mabigat, ang kanyang mga baga sumisigaw, hindi siya makahinga. Ginamit niya ang fire transformation, at isang pagsabog ang lumabas mula sa katawan ng isang dragon, binutis ang laman nito, at lumabas ang nag-aapoy na sanggol. Ang paligid niya ay puno ng kulay, ibang-iba kumpara sa kanyang dating mundo. Ang katawan ng dragon ay bumagsak sa kastilyo, at sa ibabaw nito ay naroon siya, isang sanggol na nakahubad. Sa paligid niya, ay may mga kakaibang nilalang, berdeng balat, matutulis na ngipin, at matulis na tainga. Napatanong siya sa sarili kung ito ba ay isang demonyo. Napahiga siya, tumingala sa langit. Hindi kilalang lugar, mga butiking nagliliparan, mga bagay na wala sa dati niyang buhay. At sa wakas ay naunawaan niya lahat, na siya ay muling nabuhay. Matapos pasabugan ni Kotaro ang dragon, ay may isang tao ang nanunood mula sa ibaba. Nang tumingala siya, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya ang isang sanggol na nahuhulog mula sa langit. Kasabay nito, ay napuno ng tuwa si Kotaro. Ang kasiyahan niya ngayon ay hindi katulad ng anuman na kanyang naranasan noon. Niyakap niya ang sandaling iyon, ipinahayag sa sarili na siya ay muling isinilang. Simula sa sandaling iyon, ay naramdaman niyang siya ay tunay ng malaya. Halos 100 taon na ang nakalipas, ay tinalo ng bayaning si Arslan ang Panginoon ng mga demonyo. Siya at ang kanyang mga kasama ay kinilala bilang 4 na dakilang bayani at naging alamat. Ngunit sa muling pag-usbong ng bagong Panginoon ng mga demonyo, ang lakas ng lahi ng mga demonyo ay lumakas rin ng husto. Karamihan sa ibabaw ng mundo ay naging bahagi na ng kaharian ng mga demonyo, naging hudyat ng isang bagong panahon, isang panahong pinamumunuan ng lahi ng mga demonyo. Sa kasalukuyan, ay isang dambuhalang berdeng nilalang ang nakatayo sa ibabaw ni Kotaro, ang napakalaking paa nito ay nakadagan sa kanya. Habang ito'y nakatanaw pababa, napansin nito ang sanggol sa ilalim ng kanyang paa at nagtanong kung ano ba ang kanyang nakikita. Napagtanto niya na ito ay isang batang tao, na nahulog kasabay ng dragon, wala itong kwenta, wika niya. Ang nilalang ay isang miyembro ng lahi ng mga goblin, siya ang hari ng mga goblin. Nang may panunuya, ay hinamak ng hari ng goblin si Kotaro bilang isang mahina at mababang uri ng nilalang. Sinipa niya si Kotaro, dahilan upang gamulong ito, hanggang sa huminto ito ng nakatihaya sa malapit. Sa paligid, ay nagkaroon ng kaguluhan sa mga goblin. Isa ang sumigaw sa hari ng goblin, sinasabing ganap nang nawasak ang kastilyo ng Sky Goblin. Isa pang goblin ang sumumpa sa kanilang masamang kapalaran, tinawag ang pagkawasak ng kanilang tahanan bilang isang hindi mapapatawad na bagay. Sa galit, ay iminungkahi ng hari ng goblin na patayin ang bata, at masiglang sumang-ayon ang ibang goblin. Sa tumitinding pagnanasa sa dugo, ay naghanda silang tapusin ito sa isang madugong pagpatay.
Itinaas ng hari ng goblin ang kanyang sandata at buong lakas na ibinagsak ito kay Kotaro. Ang mga goblin ay sumabog sa hiyawan, nagdiwang ng buong kasiyahan sa kritikal na atake ng kanilang pinuno. Subalit nang mawala ang alikabok, ay nanlilisik ang mata ng hari ng goblin, sapagkat naiwasan ni Kotaro ang kanyang pag-atake. Si Kotaro naman, ay nakahinga ng maluwag, halos tinamaan siya. Hindi makapaniwala ang mga goblin sa kanilang nakita, ang sanggol ay nakaiwas. Habang sinusuri ni Kotaro ang kanyang katawan, naisip niyang mahina pa ang mga buto ng isang sanggol, kaya't mahirap ang kumilos. Kahit nahihirapan, ay pinilit niyang tumayo. Nanginginig ang kanyang katawan, subalit nagawa niyang bumangon. Napatitig ang hari ng goblin sa gulat habang biglang naglaho si Kotaro. Sa isang iglap, ay lumitaw siya sa ibabaw ng ulo ng hari ng goblin. Pinaikot ito sa isang kakilakilabot at hindi likas na posisyon. Nang walang pag-aalinlangan, ay ginamit niya ang isang teknik, ang ninjutsu, hiniram na apoy. At biglang sumabog ang apoy sa paligid niya at ng hari ng goblin, nilalamon silang dalawa. Nagsisigaw sa sakit ang hari ng goblin habang nilalamon ng apoy ang kanyang laman, ngunit hindi bumitiw si Kotaro, at patuloy na pinapakawalan ang apoy. Napako sa pagkagulat ang ibang goblin, gulat sa kanilang nasaksihan. Isa sa kanila ang napatingin, sinusubukang unawain kung paano nagawa ng isang sanggol ang ganoong kataas na antas ng mahika. Hindi lang ito basta mataas na antas ng apoy, ito ay hihigit pa. Samantala, ang dambuhalang bangkay ng dragon ay nakahandusay sa hagdanan ng lumang kastilyo sa himpapawid. Patungo sa wasak na estruktura, ang hagdan ay umakyat pataas, at ang babaeng kanina pa nakamasid ay kasalukuyang papaakyat. Habang umaakyat, ay bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang lugar na ito ay dating pag-aari ng lahi ng mga elf. Bumalik sa kanyang isip ang sanggol, ang lumabas mula sa tiyan ng dragon. Sigurado siyang naroon pa rin ito. Nang marating niya ang itaas at lumingon sa paligid, ay bumungad sa kanya ang isang kakilakilabot na tanawin. Nakakalat ang mga bangkay ng mga goblin sa sahig, tinadtad sa hindi malamang paraan. Sa gulat, ay bumagsak ang kanyang tingin kay Kotaro, na nakahiga sa lupa, hinang-hina mula sa laban. Dahan-dahan siyang lumapit, sinusubukang unawain ang kanyang nakikita. Posible bang ang sanggol na ito ang may gawa ng lahat ng ito? Dahan-daang hinayla niya ang kanyang suot, at lamambat ang kanyang ekspresyon. Pabulong niyang sinabi sa sarili na sa wakas, ay natagpuan na niya ito, isang maliit na binhi ng pag-asa. Ang babaeng ito ay si Hyrie Titania, isa sa 4 na dakilang bayani. Isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Kotaro. Nakita niya ang kanyang sarili na buhat ng kanyang ina, ang kanyang ama ay nasa tabi niya, nakangiti ng may pagmamahal. Napuno siya ng kalituhan habang sinusubukang unawain ang pangitaing ito. Lumitaw ang imahe ng kanyang bayan, isang dating nakatagong nayon, ngayon ay ganap ng naglaho, ang abo nito ay patuloy na nananaghoy. Ang natupok na labi nito ay napuno ng patay. Ang nag-iisang tanda ng buhay, ay ang isang sanggol na milagrosong nakaligtas sa impyernong ito. Ang mga may kagagawa ng pagwasak ay nagbanggit tungkol sa isang himala, o marahil, ang kapalaran ng isang ninja. Habang nagpapatuloy ang alaala, ay umalangaw-ngaw sa kanyang isip ang kanyang sariling tinig. Tinanong niya kung ang mga ito ba ay tunay niyang alaala. Sapagkat mula nang dalhin siya sa nayo ng mga ninja, ay nabuhay siya sa paniniwalang wala siyang mga magulang, na ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang sarili. Ngayon, ay nagtataka siya kung bakit biglang lumitaw ang ganitong alaala. Nagising ang kanyang diwa, at dahan-daw ang damilat ang kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, ay isang napakagandang babae ang nakatitig sa kanya. Naalala niyang muli siyang isinilang bilang isang sanggol, kumislap ang kanyang isipan habang sinusubukang unawain ang babae. Siya ba ay isang residente ng kakaibang mundong ito? Tanong niya sa sarili. Marahang binalot siya ng babae sa kanyang balabal at inilapag sa isang bato bago lumuhad sa harap niya. Pinakilala niya ang sarili bilang si Hyrie Titania at binati siya sa kanyang pangalan. Nagulat si Kotaro kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Pagkatapos, ay may pag-aalalang sinabi ni Hyrie na humihingi siya ng tawad, ipinagtapat niyang pinasok niya ang kanyang alaala ng walang pahintulot. Kumabog ang isipan ni Kotaro. Hindi siya makapaniwala na may kakayahan pala ang babae na tumingin sa alaala ng iba. Nagtaka siya kung anong klase ng teknik ito. Sa banayad na tinig, ay tinanong ni Hyrie kung maaari ba siyang manatili sa kanyang tabi. Inamin niya ang limitasyon ng katawan ni Kotaro bilang isang sanggol, at inalok ang kanyang tulong,
at siniguradong ikatutuwa niya ang pagsuporta sa kanya. Sa loob-loob ni Kotaro, ay nagtatanong siya sa sarili, kung ano ba talaga ang pakay ng babaeng ito. Ngunit sa huli, ay nagpasya siyang hindi iyon mahalaga. Sapagkat kung susubukan man itong tradorin siya, ay papatayin niya ito. Sa mundong hindi siya pamilyar, at nakakulong sa katawan ng isang sanggol, ay mas mabuti na gamitin niya ang anumang mapapakinabangan. Sa pag-iisip na iyon, ay pinakawalan niya ang isang cute na ngiti. At napuno ng matinding emosyon si Hairi sa kanyang ekspresyon at agad siyang niyakap. Mahigpit na binalot ang kanyang maliit na katawan sa kanyang mga bisig. Napuspos ng damdamin, ay nangako siyang gagawin ang lahat upang makatulong. Bumugso ang kanyang kasiyahan, ngunit dahil sa mahigpit na yakap, ay napasubsob ang mukha ni Kotaro sa kanyang dibdib, dahilan upang mamula ang kanyang pisngi. Mabilis siyang humingi ng paumanhin, ipinaliwanag na labis lamang siyang natuwa at hindi niya napigilan ang sarili dahil sa sobrang kakyutan ni Kotaro. Ngunit kahit sa gitna ng init ng sandali, ay nanatiling matalim ang isipan ni Kotaro. Nagtanong siya sa sarili kung niloloko ba siya ng babaeng ito, subalit wala siyang maramdamang anumang masamang pagnanasa mula rito. Taliwas ito sa lahat ng kanyang inaasahan sa mga tao, nagtaka siya kung paanong may taong walang masamang intensyon. Nagtaka siya sapagkat sa dati niyang buhay, ay napapaligiran siya ng mga taong puno ng masasamang intensyon. Subalit itinaboy niya ang kaisipang iyon. Mariin niyang sinabi sa kanyang sarili, na ang tanging taong tunay niyang mapagkakatiwalaan ay ang kanyang sarili. Para sa kanya, ang kabaitan ay isang kahinaan, isang paraan upang lukuhin ang iba. Iyon mismo ang nais nila, ang paamuhin siya, sirain siya, at gawing isang masunuring aso. Ang pag-iisip na iyon, ang lason na iyon ang kanilang sandata. Subalit sa buhay na ito, ay napagtanto niya, na hindi na niya pipigilan ang gusto niya, hindi na muli. Sapagkat hanggat ang kanyang puso ay nananatiling nakagapos, ay hinding-hindi niya tunay na mararanasan ang kalayaan. At sa unti-unting paglaho ng kanyang mga iniisip, siya ay napapikit at dahan-daang nakatulog. Habang pinagmamasdan siya ng mabuti, ay marahang bamulong si Hairi na labis na napagod si Kotaro. At halos hindi na malabanan ni Kotaro ang antok na bumabalot sa kanya, inamin niya sa sarili na bahagyang dahil ito sa kanyang katawan bilang sanggol, ngunit mula nang dumating siya sa mundong ito, ay may mabuti at payapang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Nagtaka siya kung gaano nakatagal mula nang huli niyang maramdaman ang ganitong kapayapaan habang natutulog. Ang palagiang banta na may papatay sa kanya, na dati ay bumabalot sa kanya ay ngayon naglaho na. Habang nakahiga siya sa kanlungan ni Hairi, ay tinitigan siya nito ng may pagmamahal. Mahinang ibinulong nito na hindi na nag-iisa si Kotaro sa mundong ito, na narito siya sa tabi niya. Mula roon, isang alaala ng nakaraan ang nagpakita kung paano siya unang natagpuan ni Hairi. Pagdating niya sa Sky Castle, ay bumungad sa kanya ang eksena ng isang mabangis na labanan. Ang mga bangkay ng mga goblin ay nagkalat, mga biktima ng kamay ni Kotaro. Natigilan siya sa matinding karahasan, nagtataka kung sino ang may gawa nito. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang salamangka upang basahin ang alaala ni Kotaro, idinikit niya ang kanyang daliri sa kanyang noo. Sa pag-aktibo ng mahika, ay bumuhos sa kanyang isipan ang mga alaala ng sanggol. Nakita niya ang lahat, ang kanyang buhay bilang isang batang lumaki sa piling ng mga ninja. Ang malamig na mga titig na punong-puno ng kagustuhang patayin siya habang siya'y natutulog. Pinanood niyang isa-isang pinuksa ni Kotaro ang mga mamamatay tao. Kasunod nito, ay napanood niya ang kanyang pagkamatay, at pagkatapos, ay ang kanyang mabangis na laban sa Goblin King. Matapos patayin ang lahat ng goblin, ay umupo itong mag-isa sa sahig, may madilim at nakakikilabot na tingin sa mukha. Ang lahat ng naranasan ni Kotaro, ang bawat paghihirap, bawat pagtataksil, ay tumambad kay Hairi. At dahil sa mga alaalang ito, ay napaiyak siya. Marahang niyakap ni Hairi si Kotaro, habang ang kanyang mga nakita sa alaala ni Kotaro, ay gumugulo sa kanyang isipan. Ang pigilan ng sariling emosyon sa buong buhay nila, ay maituturing na isang kakilakilabot na kapalaran, subalit iyon ang buhay ng isang ninja. Napagtanto niya, na isang maling galaw lamang, ay maaaring maging katulad sila ng mga demonyo. Ngunit sa puso ng batang ito, ay nakita niya ang isang munting liwanag. Kahit na gaano siya kalungkot, ay hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Hindi bumigay ang kanyang puso sa kasamaan, at ito ang puso ng isang bayani. Sa buhay na ito, ay nais niyang maranasan ni Kotaro ang tunay na pagmamahal, na hindi na siya nag-iisa.
Habang nakaupo siya sa isang bato, ay bumangon muli ang Goblin King. Wasak na ang kanyang katawan, bali ang mga kamay at paa, subalit pilit pa rin siyang tumindig. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, hindi niya matanggap ang katotohanan, na isang sanggol na tao ang nagpabagsak sa kanya, na siya, ang makapangyarihang Goblin King, ay napunta sa ganitong kalagayan. Ang galit ay lumubos sa kanyang dibdib, at naghanda siyang umatake muli. Subalit biglang nagmulat ang mata si Kotaro sa mga bisig ni Hairi. Agad niyang itinuon ang kanyang matalim na tingin sa Goblin King, at walang pag-aalinlangang itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang iglap, ay pinulbos niya ang Goblin King hanggang sa wala nang natira. Nanatiling tahimik si Hairi, walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyari. Patuloy niyang kinarga si Kotaro, na muling bumalik sa mahimbing na pagtulog. Ang pag-atake ni Kotaro, ay nagdulot ng pagkasira ng malalaking bundok. Lumipas ang ilang sandali, hanggang sa mapansin ni Hairi ang isang bagay na lumilipad sa itaas. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, ay kaagad siyang gumamit ng mahika at pinabagsak ang nilalang. Mabilis niyang hinablot ang kanyang balabal at ibinalot ito sa kanyang katawan. Saglit siyang natigilan, habang unti-unting lumitaw ang kaba sa kanyang mukha. Nagtaka siya kung nadiskubre na ba sila ng mga demonyo. Ang pinakamabilis na ruta palabas ng teritoryo ng demonyo, ay sa teritoryo ng mga elf, sa dating gubat ng higanteng puno, na kung maaari ay ayaw niyang dumaan dito, subalit wala ng ibang pagpipilian, at kailangan niyang dumaan sa dakilang kagubatan ng Rotwood. Samantala, sa ibang lugar, isang imahe ni Hairi ang lumitaw sa pamamagitan ng mahika. Isang tinig ang umalangaw sa isang madilim na silid, na nag-uulat ng direkta sa Demon Lord. Ang lugar ay puno ng 10 nilalang na nakapaligid sa isang dambuhalang mata sa gitna. Ang ulat ay payak, natagpuan na si Hairi Titania, ang hari ng engkanto. Isang mahina at interesadong tugon ang nanggaling sa Demon Lord. Isa sa mga nilalang ang tumawa, nagulat na buhay pa si Hairi. Isa pang boses ang bumantong hininga, tinawag ang ulat na walang halaga. Ang iba naman ay sumang-ayon, at sinasabing nawala na ang dating lakas ni Hairi. Subalit nang lumipat ang imahe sa sanggol na kanyang dala, ay lumalim ang kanilang interes. Ipinakita sa kanila kung paano nilabanan ni Kotaro ang Goblin King at pinagpira-piraso ang iba pang mga goblin ng walang kahirap-hirap. Nanahimik ang silid, na puno ng pagtataka. At may isang nagtanong kung ang batang ito ay tunay ng isang sanggol lamang, at ang isa naman ay simpleng napatawa. Pagkatapos, ay nagbigay ng utos ang Demon Lord, na 10 demonyo ang ipadadala upang kunin ang sanggol at upang patayin si Hairi. Sabay-sabay na tumugon ang 10 nilalang, at tinanggap ang utos. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kagubatan. Si Hairi ay tumatakbo sa makapal na gubat, habol-habol ng mga demonyo. Napamura siya sa sarili, sapagkat masyadong marami ang kalaban. Sa kanyang mga bisig, ang mga mata ni Kotaro ay nanlaki sa tuwa. Ang dambuhalang mga nilalang na humahabol sa kanila ay pumukaw ng kanyang pagkahangang may halong kuryosidad. Binalaan siya ni Hairi na huwag masyadong magpakasaya, sapagkat kapag siya'y malaglag, ay wala na silang pag-asa. Napakarami ng kalaban, na ang tanging pagpipilian nila ay ang tumakas. Biglang bumagsak mula sa itaas ang ilang mga nilalang, na ikinagulat ni Hairi. Hindi siya nagatubili, at gumamit siya ng mahika at pinulbos ang mga ito sa ere. Sa kanyang mga bisig, ay pinanood ito ni Kotaro ng may matinding paghanga. Hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng ninjutsu, at napahanga siya sa galing ng babaeng ito. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, ay isang dambuhalang nilalang ang bumulusok mula sa itaas, nakahanda ng umatake. Walang magawa si Hairi, at unti-unting bumalot ang takot sa kanyang mukha nang mapagtantong hindi pa tapos ang laban. Mahigpit ang yakap ni Hairi kay Kotaro habang pinipigilan ang sarili na isumpa ang kanyang kahinaan. Pinananabikan niya ang lakas na minsan ay meron siya. Sa kabilang banda naman, ang mukha ni Kotaro ay puno ng kasiyahan habang ang dambuhalang nilalang ay sumugod papunta sa kanila. Ngunit bago pa ito makalapit, ay ilang maliliit na nilalang na parang mga pakpak ang diwata ang biglang lumitaw sa himpapawid. Pumosisyon sila sa pagitan ng halimaw at ng dalawa. Isa sa maliliit na nilalang ang lumutang patungo sa halimaw at hinarap ito ng walang takot, idiniklara nitong ang dalawa ay sa kanila. Biglang napahinto ang halimaw, natigilan ito sa takot, at pagkatapos ay umatras, naglaho sa malayo. Napalawak ang mga mata ni Kotaro sa gulat habang tinitingnan ang mga kakaibang nilalang. Isa sa mga pakpak ang nilalang ang biglang lumipad papalapit sa kanila. Ang maganda nitong anyo ay biglang napilipit,
nagbago sa isang demonyong mukha na puno ng paghamak. Kasabay nito, ay tinawag nitong maruming lahi ng Elfkin si Hyrie at inakusahan silang lumalabag sa kanilang teritoryo. Nakatitig si Hyrie sa mga nilalang na may pag-iingat, ang kanyang isip ay matatag at handa. Alam niyang wala ng ibang landas, at darating din ang araw na kailangan niyang harapin ito. Samantala, ang mga mata ni Kotaro ay nagniningning sa pagkasabik, namangha sa kakaibang anyo ng mga diwatang ito. Mabilis na lumakas ang sigaw ng mga diwata, na puno ng puot. Naiinis silang makita si Hyrie at hiniling nilang ibigay niya ang sanggol, at kanila siyang lalapain. Ngunit bago pa sila makakilos, ay biglang sumugod si Kotaro, isiningit ang kanyang mga daliri sa pagitan ng mga hita ng nagulat na mga diwata. Namula ang kanilang mga mukha sa matinding pagkagulat. Napasigaw sila, isa ang napatili sa sarap. Ang isa naman ay halos mapasigaw sa sarap, at tinawag siyang manyakis. Napasinghap si Hyrie nang mapagtanto niyang nawala na si Kotaro mula sa kanyang bisig. Pilit niya itong binabalaan, na hindi sila mga ordinaryong nilalang. Sila ay mababangis at napakapanganib. Ngunit si Kotaro, na may patuloy na nakangiting mukha, ay tumawa sa kasabikan, tila aliw na aliw sa mga lumilipad na nilalang. Habang pinagmamasdan naman siya ni Hyrie, ay may naramdaman siya sa kanyang puso, isang matinding pakiramdam ng kasiyahan. Ang inosenteng ngiting iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang tunay na masaya si Kotaro. Sa wakas, ay nakalaya na siya mula sa malupit na buhay na dati niyang kinagiznan. Subalit ang isang diwata ay nanggagalaiti sa galit. Tinawag nitong nakakainis na bata si Kotaro at nagbantang i-paralyze siya. Mula sa bibig nito, ay isang berdeng tinik ang unti-unting nabuo. At kaagad itong pinakawalan patungo kay Kotaro, at mabilis na nakilala ito ni Hyrie, na mga may lasong tinik. Sumunod ang iba pang mga diwata, at sabay-sabay na nagpaputok ng mas maraming tinik sa direksyon ni Kotaro. Ngunit sa isang iglap, ay kumilos si Kotaro. Sa liksi ng isang sanay na ninja, nasalo niya ang mga papalapit na tinik gamit ang kanyang mga kamay at paa, ganap na pinahinto ang atake. Natigilan ang mga diwata, ang kanilang mga mata ay napuno ng takot nang salubungin sila ng isang nakakakilabot na titig mula kay Kotaro. At nang walang pag-aalinlangan, ay ibinalik niya ang mga tinik sa kanila. Tumama ito sa kanilang mga katawan, at tumugos sa kanilang laman. Ang kanilang mga sigaw ng paghihirap ay umalangaw-ngaw sa ere bago sila isa-isang bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Isa sa mga tinamaan na diwata, na halos wala ng hininga, ay napuno ng hindi maipaliwanag na takot, hindi siya naniniwala na mga galaw iyon ng batang sanggol. Dahan-daang lumapag si Kotaro sa lupa, ang init ng labanan ay unti-unting naglaho sa kanyang mukha. Ang kanyang isip ay nanatiling malamig at matalas. Napagtanto niya na kapag may naramdaman siyang may gustong pumatay sa kanya, ay hindi niya mapigilan ang kumilos, na laging sumusira sa kanyang mood. At sa loob ng kanyang isipan, habang natatapos ang laban, ay iniisip lang niya kung gaano siya kaantok. Sa isang iglap, ay isang dambuhalang tinik ang dumaan sa ere, patungo kay Kotaro. Ngunit bago ito tumama, ay kaagad siyang sinunggaban ni Hyrie at tumakbo palayo. Habang tumatakbo, ay lumabas ang dugo mula sa isang sariwang sugat sa kanyang katawan, tinamaan siya habang pinuprotektahan si Kotaro. Tumingala si Kotaro sa kanya, ang kanyang mga mata ay lumawak ng unti-unting lumubog sa kanyang isipan ang realidad ng nangyari. Nanghina si Hyrie, at napaluhod sa lupa. Nanginginig siya habang patuloy na tumatagas ang dugo mula sa kanyang sugat, sinumpa ang sarili dahil hinayaan niyang matamaan siya. Sa likod nila, mula sa isa sa mga nahihimlay na diwata, ay lumitaw ang isang mahinang pagtawa, mahina ngunit puno ng panlilibak. May isang nilalang na papalapit, isang dambuhalang nilalang ang unti-unting lumitaw sa di kalayuan. Mahina ngunit may halong tuwa, ay inihayag ng nakahandusay na diwata ang kanyang pagdating, ikinatuwa niya ang pagdating ng kanyang ina. Isang nakatatakot, at dambuhalang anyo ng isang mas malupit na diwata ang lumitaw. Ang presensya nito ay nagdulot ng takot sa sugatang si Hyrie. Sa isang tinig na puno ng pang-aalipusta, ay hindi siya makapaniwala na si Hyrie mismo ang pumunta sa lugar na ito. Napatitig si Hyrie sa nilalang, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang nilalang sa harapan nila ay si Elva,